Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat panggulungin ang buhay niya. Hindi niyo ako naunawaan, officer. Akong bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang buwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba haharapin ang mundo pagkaraan ng isang masalimuot na nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Meg sa ating dulang sa kanyang panahon. Siguro naman, alam mo na mga restrictions mo sa ilalim ng probation na ipinagkaloob sa iyo ng hukuman. Opo, Officer Harry. Tandaan mo, parulado ka lang. Ibig sabihin, iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Tatandaan ko po. Maswerte ka. Dahil hindi lahat na pagkakalooban ng probation. Kaya iwasan mo na magkasala. At sundin mo ang iba pang kondisyong ipinataw ng hukuman. Dahil kapag lumabag ka sa mga kondisyon, ipauhuli kita at ibabalik sa kulungan upang tapusin ang natitira mo pang maksimum na panahon ng sentensya. Maliwanag bang lahat sa iyo ang mga sinabi ko? Maliwanag po lahat, Officer. Good. Sige po. Aalis na po ako. Sandali. Huling paalala na lang. Huwag na huwag mong kalilimutang mag-report sa akin. Kahit man lang 1 beses 1 buwan. Kasama yon sa mga kondisyon mo. Opo. Hindi ko po kalilimutan. Sige po. Tutuloy na po ako. Jean? Anak? Anak, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ewan ko ba, Ma'am? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Kaya nawalan ako ng balanse. Nabitiwan ko tuloy yung hawak kong 1 baso ng juice. Ang mabuti pa siguro, magpa-check up ka na sa family doctor natin. Baka kung anong dahilan niyang biglang-biglang pag-atake ng pagkabog ng dibdib mo. Mainam na yun, dumaan ka sa mga laboratory test. Naku, Ma'am. Wala po ito. I think masyado lang ako nai-stress kaiisip sa nakatakda kong pagpasok sa law school. Ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? At para sa amin ng daddy mo, abay, hindi ka nagkamali sa desisyon mong kumuha ng abogasya. Basta anak, nasa likod mo lang kami. Okay? Thanks, Mom.
Naniniwala po ako sa inyo ni Daddy. Nang mag-reblocking dito, tinamaan ng kalsada yung barong-barong nyo, kaya giniba ng mga nagde-demolish. Wala na pala akong babalikang tirahan sa lugar na ito. Uy, anong plano mo ngayon? Hahanapin ko ang kapatid ko. Ha? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko siya natatagpuan. Pero Meg, magdadalawampung taon ang nakaraan. Marami nang nagbago sa loob ng panahon yun sa inyong pagkakalayo. Maaaring hindi ka na niya kilala. At ang isa pang malaking tanong, buhay pa kaya siya? Magandang araw po, Sir Felix. Sana po hindi ako maka-istorbo sa mga gawain sa pagtuturo. Ay, hindi naman, Meg. Tapos na ako sa mga lesson plan ko. Halika, tuloy ka. Sir, alam ko pong isa kayo sa mga taong may kustudiya sa pagiging parolado ko. Pero may iba po akong pakay sa inyo. Sige, sabihin mo. Kung may maitutulong ba ako, bakit hindi? Nung pong araw na nangyari ang insidente, nung hulihin po ako ng mga pulis, naroroon din po kayo. Sino po ang kumuha para kupin ng kapatid ko, Chairman? Nang araw kasi na yon, may mga taga-social welfare na may medical mission dito sa barangay natin. Ang natatandaan ko, sila ang kumuha sa kapatid mo. May balita ho ba kayo kung saan nila dinala ang kapatid ko? Yung isang taga-social welfare na taga rito rin sa barangay natin, ang sabi niya, kinupkup daw ng isang opisyal ng pulis ang kapatid mo. Opisyal? Sino pong opisyal? Sino naman kaya itong bisita na ito na dumating? Kung kailan nagmamadali na kami para magsimba mag-anak ko. Magandang umaga po, Mrs. Flora Santa Cruz. Yes? Ako po si Meg Trinidad. Ang pangalan at address niyo po kasi ang binigay sa akin ng mga taga-social welfare. Kayo raw po ang kumupkup sa kapatid kong si Jean Trinidad. 20 taon nang nakalilipas. Ikaw ang kapatid ni Gina. Laura, sino ba yung kausap mo dyan sa may cake? Baka mahuli na tayo sa pangumagang misa. Tara na. Officer Harry? Anong sabi ko sa iyo nung unang araw ng parulpo? Bago ka umalis sa opisina ko. Hindi ba? Ang sabi ko sa iyo, noon, iba na ang buhay mo ngayon. Kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Kaya hindi ka na dapat pang magpakita sa kapatid mo. Hindi mo na siya dapat pa hinarap. Karapatan kong malaman ang kasalukuyan niyang kalagayan, officer. At karapatan din niyang malaman na buhay pa ako. Dahil kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-asam na muli kaming magkikita at magkakasama. Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat pangguluhin ang buhay niya. Officer, hindi niyo ako nauunawaan.
Ako ang bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang muwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Anong ibig mong sabihin? Na hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa? May mga sandaling may gustong mabuong mga alaala sa isip ko. Pero bigla rin nawawala. Nananatili lamang malabo ang mga yun. Siguro nga. May mga bagay ka nang dapat malaman tungkol sa iyong nakaraan. Para makalaya ka na rin sa anumang mga alaalang pilit gumugulo sa iyong isip. Total, nasa wastong edad ka na at malawak na ang iyong pangunawa. Ano pong ibig ninyo sabihin, Mom? Ang daddy mo. Siya magsasabi sa iyo ng katotohanan. Pero gusto kong malaman mo na kahit kailan, walang makapagpapabago sa pagmamahal namin sa iyo ng daddy mo. Mananatili pa rin kami nakasuporta sa mga bagay na gusto mo. Mga gusto mong matupad pa sa iyong buhay. Isang gabi, may narinig akong pagkakagulo doon sa eskinita namin. Nung tingnan ko, isang hold-upper na hinahabol ng mga pulis. Nakita ko nung itapon niya sa basura ng barel. Nung matay akong wala ng tao sa paligid, kinuha ko yung barel. Meron pang isang bala. Tamang-tama sa pinaplano kong pagpatay sa aking tiyuhin ng gabing iyon. Kung ganon, pinano mo pala talagang patayin ang ikalawang asawa ng yumao mong ina ng gabi yun. Mula sa pagmamalupit niya kay inay nung nabubuhay pa, sa pagmamaltrato niya, at sa pang-aabuso niya sa aming magkapatid. Oo. Talagang binala ko siyang patayin. Pero nalingat ako. Nalingat na... Ano ibig mong sabihin? Inilapag ko kasi yung baril sa papag. Pero nung kukunin ko na ulit, wala na sa pinaglapagan ko. At nung ko narinig ang isang malakas na putok, nung tumakbo naman ako doon sa pinanggalingan ng putok, nakita ko nakahandusay na doon ang wala ng buhay na katawan ni Chong. Tapos nakita ko yung kapatid ko sa isang sulok. Iyak ng iyak habang hawak-hawak pa rin ng mahigpit ang baril. Ikaw nga. Ang mukha mo palaging gustong mabuo sa alaala ko. Pero kung bakit bigla nilang nabubura? Oh, Chin! 20 taon. Ikaw ang tanging nasa isip ko sa loob ng mahabang taon na yun. Paulit-ulit kong tinititigan ang mga larawan mo. Binabalikan sa isip ko ang iyong kamusmusan. Pero ngayon nakita na kita. Katapusan na rin ng malalabong alaala sa isip ko, ate. Oh. Wala na rin ang takot sa puso ko. At higit sa lahat, mas may pagpapatuloy ko na mga pangarap ko. Dahil malinaw na sa akin ang nakaraan. Talaga bang hindi ko na mapipigilan ang pag-alis mo? Kaya nga nang sabi ko, o pwede kang manatili sa bahay kung kailan mo gusto para magkasama kayo ni Jean.
Baka nakakalimutan nyo, parulado po ako. May mga obligasyon ako na dapat gawin para sa aking sarili at sa batas. Pero ang malaking pinasasalamatan ko ay ang nagawa niyong kabutihan. Lalo na sa pagkalingang ibinigay niyo sa aking kapatid. Kahit na sino pang nasa katulad ng sitwasyon ng kapatid mo, tutulungan ko pa rin. Katulad mo rin, na hindi nangingiming isinakripisyo ang buhay at mga pangarap para sa kanya. Hindi masusukat ng kahit ano paman ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Nasusukat ang lalim ng pagmamahal sa tunay na pagtataya ng ating sarili para sa ating minamahal. Kahit na ang maging kahulugan niyaon ay ang paglimot sa ating mga kapakanan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Sal Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mga wala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Totoong makapangyarihan ang salapi. Malakas ang tinig nito. Kaya naman marami ang hindi makatanggi rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Andeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, Elena? Sa akin ang bag na ito? Oo, Anding. Mahal ang brand na ito, ha? Ang ganda eh. Tsaka mukhang bago pa, ha? Abay, talagang bago yan. Sa beses ko lang nagamit yan eh. Salamat, ha? Gagamitin ko to sa pupuntahan kong birthday bukas. Para maging maganda naman ako. Uy, maganda ka naman na. Kailangan mo lang ang mag-ayos. Teka, sandali. May pupuntahan ka ikamong birthday party? Oo. Birthday nung kaibigan ko na balikbayan. O, sige. Bibigyan kita ng damit at sapatos sa bagay dyan sa bag na yan. Talaga? Oo, kaya lang. May ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede kayang magpasamang mamasyal kay Joey mo? Ha? Nalulungkot na kasi ako. Naiinip dito sa bahay eh. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong makasama? Meron. Pero nakakasawa na sila eh. Gusto ko bata naman ang kasama ko this time. At gusto ko si Joey. Eto, binili din niya ako nitong polo, pantalon at sapatos. Wow! Katapos naming mamasyal, tol. Ang ganda niyan, Joey, ah. Mamahalin, ha?
At may pabango pa palang kasama? Oo. O bakit hindi ka masaya? Ang dami nang binili niya sa'yo. Sobrang nailang kasay ko kanina eh. Kung itrato niya kasay ko, akala mo boyfriend niya. Talaga? Oo. Samantalang mas matanda pa si Aling Nena kay Inay. Lalo pa akong nahiya nang magpasubos sa akin habang kumakain kami sa restaurant. Oh, ginawa niya yun? Oo. Dahil sa pakiusap niya, sinubuan ko na lang siya. Tol, Joey, mukhang type ka ng biyudang yun ah. Tingin ko rin, Gerald. At si Inay naman, parang natutuwa pa. Sarap nito mga ulam natin, Ding. Oo nga, Temyong. Bigay ito ni Bading. Yung Bading. Nakilala kong bagong lipad doon sa kanto. Si Julina. Talent scout pala siya. No, di may kaya yun. Mayaman. At ang maganda nito, alam mo, sabi niya sa akin, tutulungan niyang maging sikat na artista si Gerald natin. Ganda nga yan. Kung gusto rin ni Gerald. Mahihayin pa naman ng batang yun. Tingin ko nga, walang hilig sa pag-aartiste. Ako bahala. Dapat sumunod sila sa akin para umasenso naman tayo at hindi yung matanda ka na jeepney driver ka pa rin. Bakit sila? Pati ba si Joey gagawin ding artista? Si Gerald lang. Si Joey naman, type ni Elena. Yung kaibigan mong mayamang byuda? Oo. May parang apo na lang niya si Joey natin ah. Ay, hayaan mo na yon. Basta ang mahalaga, masusulit na rin natin yung pag-ampon at paghihirap doon sa kambal. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Inay? Oo nga po. Nakatitig lang kayo sa amin. Wala, masaya lang ako. Dahil mga gwapong binata na kayo ngayon. Parang kailan lang nung ampunin namin kayo. 3 taon pa lang kayo nun eh. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi kami nagkahiwalay na magkapatid dahil po sa inyo. Nagkaroon din po kami ng masayang pamilya. Ay, yun nga lang. Hindi namin kayo na kayang pag-aralin sa kolehiyo dahil mahirap lang kami. Okay lang po yun, Nay. Pero, pwede naman tayo guminawa. Kung magiging matalino lang kayong dalawa. Oo. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Oh, Gerald, mabuti naman dumating ka na. Oo, Julina. Sabi ni Nay, puntahan kita dahil kukunan mo raw ako ng mga pictures eh. Naibibigay mo doon sa mga kilala mong producers. Correct. Pero, later na lang yun. Kakain muna tayo ngayon at iinom ng alak. Iinom? Bakit pa? Pampalakas ng loob. At pampagana. Ano bang picture ang kukunan mo sa akin? Medyo sexy para makita nila na guwapo at macho ka. Nahiya ako, Julina. Ako na ang bahala. Aalisin ko ang lahat ng hiya mo. Iniwan ko siya. Panay na ang chancing niya sa akin, Marie. Baka masuntok ko na siya, kaya umalis na lang ako. Kaya pala, bigla kang dumating. Sini kasi. Siya may gustong pakasamahan ko si Julina. Gusto ni Aling Andeng na patulan mong mayamang baklang yon? Oo. Dahil nangako si Julina, natutulungan ako maging sikat na artista. At naniwala naman siya. Sinabi mo pa. Kaya nga ilang beses na niya akong pinasama kay Julina eh. Ay, naku, hindi tama ang gusto ni Aling Andeng. Itinutulak ka niya sa kapahamakan. Eh, teka, sinubukan mo na ba kausapin siya? Ilang beses na. Pero kinagagalitan lang niya ako eh.
kami raw ni Joey ang dapat sumunod sa kanya. Ha? Pati si Joey? Oo, sa mayamang si Aling Elena naman nirereto ni inay. Yung kakambal ko. Di bali sana kung mahal namin ng mga yun eh. Kaso si Joey ayaw si Aling Elena. At ako naman, ayokong pumatol sa bakla. Isa pa, ikaw mahal ko eh. Kausapin niyo uli si Aling Andeng. Isama niyo si Mang Temyong sa gagawin ninyo. Bakit ba ayaw niyo ako sundin? Lahat naman tayo giginhawa sa iniisip ko. At saka, wala namang mawawala sa inyo dahil mga lalaki kayo. Paano naman pong damdamin namin na nasasaktan sa ipinagagawa nyo? Masisira po ang buhay namin, Nay. O, paano masisira yan? Yayaman nga tayo. Hindi lahat ng mayaman, Andeng. Hindi na sila ang buhay. Hindi lahat sila maligaya. Oy, Temyong, tumigil ka, ha? Sa halip na tulungan mo kung kumbinsin si na Joey, inaayunan mo pa? Hindi naman asenso mga ito sa trabaho lang nila ngayon. Malinis naman po trabaho namin. At ang pamumuhay namin. Nay, di ba pinalaki nyo kami ni Itay na may takot sa Diyos? Bakit ngayon tinutulak nyo kami gumawa ng mali? Tama. Tama ang mga anak natin. Tumigil na kayo! Ikaw, Temyong, ha? Mahabang panahon ang pinagtiis ko sa'yo. Tiniis ko ang lungkot na hindi mo ako mabigyan ng anak dahil baog ka. At nang sabihin mong ampunin natin ang kambal na ito, pumayag ako para maging masaya ka. Inalagaan ko't minahal ang dalawang ito. Pero bakit ganon? Ngayon ako humihiling sa inyo ng kaginhawahan? Hindi niyo ako mapagbigyan! Mga wala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan! Araw na itong lagnat ko. Ang sakit pa yung katawan ko. Kahit inuman ko ng gamot, di pa rin ako gumagaling. Ang hirap pa. Nag-isa lang ako dito sa bahay. Noon pag may sakit ako, alalang-alala sa akin ang aking mag-aama. Pero ngayon, ako na lang ang nandito sa bahay dahil pinanayas ko sila. Siguro nga mali ako sa ginawa ko. Naging abusado ako. Inabuso ko yung kabaitan at pagmamahal sa akin ng aking pamilya. Kasalanan ko. Kaya sila nawala sa akin. Kasalanan ko. May tumatawag sa cellphone. Si Mayang. Hello, Mayang. May sakit ako. Ilang araw na. Tay, may uwi po kaming pasalubong ni Gerald para sa inyo. Opo, Tay. Tiyak na magugustuhan niyo to. Yung paborito niyong manok. Eto. Oh. Salamat. Ang bango, di po ba? Oo. Sumweldo na po kasi kami sa trabaho namin, kaya naisip naming bumili ng mapagsasaluhan natin.
Tay, bakit po parang malungkot kayo? Oo nga ho. Masama po ba ang pakiramdam nyo? Sabihin nyo at dadalhin namin kayo sa doktor. Wala akong sakit, mga anak. Naawala ako sa nanay nyo. Oh, Dahil mag-isa na lamang siya sa bahay. May sakit pa. Ho? may sakit si Inay? Kailan pa? 1 linggo na raw. Paano yung nalaman? Tinawagan ako ni Mayang, yung kapitbahay natin na kaibigan namin. Tay, ano kaya kung dalawin namin si Inay bukas? Payag ka, Gerald? Kami pong dalawa, Itay. Para malaman natin ang kalagayan ni Inay at matulungan siya. Andeng, kumusta ka na? Oh, narito kayo. May sakit po pala kayo, Inay. Buti na lang po. Tumawag kay Itay si Aling Mayang. Nalaman namin. At sana, huwag kang mag-alis sa pagpunta namin dito. Nag-aalala lamang kami sa kalagayan mo. Hindi ako nagagalit. Natutuwa nga ako. Inay? Hindi na ako kayo galit sa amin. Hindi na, mga anak. Sana, patawarin niyo ako. Maging sa'yo, Temyong. Humihingi rin ako ng tawad. Andeng. Sandaling nabulag ng kinang ng salapi ang aking mga mata. Nabingi ang aking tenga sa taginting ng kwarta. Kaya hindi ko kayo naunawaan. Pero ngayon, nakilala ko na ang aking pagkakamali. Handa na ako magbago. Temyong, mga anak. Madaling lumigaya ang taong marunong makontento. Pamilya ay nananatiling buo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ano yun? Parang may katawan ng taong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Parang lalaki at duguan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang paghahangad ng higit pa sa mga bagay-bagay, lalo na ang pagkilala sa pera, ay walang katapusan. Hindi niyon masasapatan kailanman ang ating kasiyahan at kakontentuhan. Dahil lahat gusto nating makamtan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Simon sa ating dunang sa kanyang panahon.
bang legacy, Dre? Yung kahit patay na ako, may maiwan akong magandang halimbawa dito sa mundong ibabaw. Kaya ganon, para pa rin akong buhay sa alaala ng mga kapitbahay natin dito sa Angolo. Hindi na ako makakalimutan. Lintik na. Lasing ka na nga, Dre. Puro legacy na naman yung bukang bibig mo. Bakit ito ba pagiging manginginom natin? Di mo maituturing ng legacy. Pag namatay tayo, malulungkot yung mga nagtitinda ng alak dito dahil nabawasan ang mga customer nilang lasinggero. Diba? Maaalala rin nila tayo. Puro kakalokohan eh. Ako, seryoso ako sinasabi ko. Basta gusto ko mag-iwan ng legacy dito sa mundo. Tapos ang usapan. Ay, mabuti pa nga magbayang magiliw na tayo. Sa Sabado na lang ulit, kapag wala kang biyahe, pahinga ko naman sa pagpapasada ng tricycle. Sige. Pero tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Hindi ako magmimintis doon, pare. Ibig sabihin ng legacy, ha, Ate Ella? Lagi ko kasi naririnig yun kay Itay kapag nagiinuman sila ni Mang Sosing. Tapos, pag lasing na sila, pinagtatalunan na nila yung topic na yun. Naku, Ada, kapag lasing na ang Itay kung ano-ano na sinasabi noon. Tsaka, bakit ka ba nakikinig sa usapan ng mga lasing? Hindi mo naman maiintindihan yun. Ano nga kasi yung meaning ng legacy? Gusto ko nga kasi malaman, ate. Mabuti pa, tanungin natin si Google. Ayan. Lumabas agad yung mga suggestion ng kahulugan ng legacy. Yung isang bagay o sitwasyon na maaalala ang isang tao dahil naging makahulugan ang kanyang naging buhay sa mundo. Yun ibig sabihin ng legacy. Ganun? Bakit napipiko ng Itay kapag kinukontra siya ni Mang Sosing? Maganda naman palang ibig sabihin yan. Ay, naku. Tumuto ka na nga dyan sa online class mo. Pati ako, nagugulo dito sa klase ko Tsaka pwede ba? Tigilan mo na yung pakikinig kina Itay at Mang Sosing kapag nagiinuman sila. Kung hindi, susumbong kita kay Inay. Wala ka, malalagot ka. Ay, Miling. Tumayo ka nga muna dyan sa paglalaba. Kunin mo na itong natira sa sahod ko. Para makapagpahinga na ako. Pagod ako sa biyahe. Ano to, Simon? 3,000? Nagbibiro ka ba? Aba, hindi tayo mabubuhay nang hanggang sa susunod mo pang sahod sa 3,000. Sumahin mo kaya lahat ang mga gastusin natin dito. Magkukwentahan na naman ba tayo? Yung binayaran ko sa karinderya, sa labas ng warehouse namin. Almusal, tanghalian, merienda, hanggang hapunan. Baka nakakalimutan mo naman, pandemic ngayon. Kaya salito lang ang biyahe ko ng mga materyales. Natural, magkano na lang ang sasakurin ko ron? Wala ka rin kasing disiplina sa pagkain 2 beses na kain sa maghapon. Pwede na yon. Di pa merienda ka pa? Pwede namang uminom ka na lamang ng tubig. Wala ka pang babayarang merienda sa karinderya. Mas lalong masama kung biyahe ko ng gutom. Ay, sus. Kung mahilo ko sa biyahe, bumangga yung van na minamaneho ko. Hindi bali sana kung mamatay ako sa aksidente. Na? Paano kung ma-hospital pa ako? At gagastos pa nakatakot-takot sa pagpapagamot ko? No. Kaya kung ako naman ang maka-aksidente, ako naman ang susuko ng pera sa nadiskasya ko. Tingnan ko lang kung may pagpipilian ka dahil lamang sa sobrang paghahanap mo sa pera. Pare Simon, sabi ng mga kasama ko sa pila, hinahanap mo raw ako. Dre,
May pag-uusapan tayong mahalaga. Ano ba yun? Sige, paandalin mo ang tricycle mo. Maghanap tayo ng lugar na walang makakarinig sa pag-uusapan natin. May alam ako, doon sa lumang building. Kanina pa ako nahihilo sa pagpabalik-balik mo. Patulog ka na kaya? May online exam ka pa bukas, di ba? Kasi kanina nakita ko sakay ng tricycle ni Mang Sosing si Itay. Saan kaya sila nagpunta? Tignan mo, Teo. Gabi na, pero wala pa sila. Baka dumayo lang ng inuman sa mga kaibigan. Alam mo naman yung dalawang yun, sparring partner sa lahat ng lakad nila. Kung di sila naka-tricycle, masusundan ko sila. Maririnig ko mga pag-uusapan nila. Aba, tinitiktikan mo talaga sina Itay at Mang Sosing, ha? Masyado ka namang naiimpluwensya ng mga panonood mo sa TV, ng mga detective. Oh, papatayin ko na ilaw, ha? Matulog ka na. Alam ko, ite-text ko na lang kaya siya. O kaya, tatawagan ko kaya si Itay. Mabuti na yung alam natin kung saan siya naroroon. Hindi ba? Ano pare? Kabisado mo na gagawin, ha? Obre. Basta alerto ka lang. Yung cellphone mo, lagi mong i-check sa mga text at tawag ko. Itong tricycle mo, kailangan laging full tank. Para anumang oras, pwede tayong tumakbo. Copy, Andre. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Sa basement ng lumang building, doon ulit tayo magkikita. Gaya ng una nating diskarte. Pero mag-iingat ka, ha? Okay. Kahit sino, walang dapat makakita sa iyo sa pagpunta mo ron. Oo. Maliwanag, Dre. Oh, Simon, saan ka ba galing? Madaling araw ka lang nakauwi. Panay anong text at tawag sa iyo ng mga anak mo pero hindi ko rin sumasagot. May biyahe pa nga ako mamaya, eh. Gahatid ako ng mga pyesa ng computer sa isa naming customer. Kaya kailangan ko munang umidlip kahit konti. O siya nga pala, kunin mo na itong perang dala ko. Ikaw na bahala dyan, ha? Antok na talaga ako, eh. Oh, teka. Ba, ang daming pera nito, Simon? 30 milyan. Galing yan sa naswertihan kong sideline. Ha? Sige na, matutulog muna ako, ha? Gisingin mo na lang ako bago mag-alas 6 ng umaga dahil papasok naman ako sa warehouse. Sandali. Teka. Sabihin mo muna sa akin kung saan galing ang 30 mil na ito. Hindi ko naman pwedeng gastusin ang perang to nang hindi ko nalalaman kung saan ang galing. Basta gastusin mo ang perang yan sa mga pangangailangan dito sa bahay, tapos. Ang hirap sa iyo, eh. Ngayong binigyan ka ng malaking halaga, ang dami mo pa ring tanong. Ang bihira. Saan ba talaga ako susuot sa buhay natin dito? Ha, Miling? Ba, ano yun? Parang may katawan ng taong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Parang lalaki at duguan. Ihinto ko muna ang van sa isang tabi. Titignan ko kung ano nangyari sa tao yon. Diyos ko. Ang lakas ng tagas ng dugong nagmumula sa kanyang ulo. Pero buhay pa siya. Kailangan madala agad siya sa pinakamalapit na ospital. Hello. Pare, nasa ka na? Kanina po kami nabayar dito sa lumang building. Ano na? Sige lang, pre. Susunod ako dyan. Dadaling ko lang sa ospital itong taong nakita kong dugo ang nakahundusay sa highway. Pero pare,
nagmamadali ang taong kausap natin. Pero na to, baka maging bato pa. Basta darating ako dyan. Huwag ka mo mag-alala. Dala kong van ang warehouse. Nandito yung mga pyesa. Ihanda lang ka mo yung pera. Sige na pare, kailangang umabot ng buhay ang taong ito sa ospital. Mga anak, tumawag ang tatay nyo. Ha? Nasa ospital daw siya. Pinagdadala ko ng pera. Kailangan puntahan ko siya ron. May nangyari po ba kay Itay? Nay? Sasama po kami ni ate, Nay. Hindi na. Dito na lang kayo sa bahay. Basta ang sabi niya, kailangan ng tulong na pinansyal ng taon dinala niya doon. Hala, sige na. Sara niyo na yung pinto. Alis na ako. Para makarating agad ako sa ospital na sinabi ng tatay niyo. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito sa ospital? Bakit nakabenda ang ulo ko? Nakita kitang dugo ang nakahando sa highway. Kaya tinala kagad kita rito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Naawat na yung pagtagas ng dugo sa ulo mo. May mga gamot ka lang na dapat inumin para matuyo agad ang sugat sa ulo mo. Ang natatandaan ko lang, naglalakad ako sa gilid ng highway nang mahagip ako ng isang kotseng mabilis na tumatakbo. Na-record naman ng CCTV ng highway ang plate number nang naka-aksidente sa iyong sasakyan. Kaya hinahanap na ng mga pulis ang may-ari nito. Ikaw rin ang nagbayad ng mga ginastos dito sa ospital? Kami ng asawa ko. Pero huwag kang mag-alala. Maliit na halaga lang naman ang inaabot ng mga gamot mo eh. Huwag mo na isipin yun. Salamat. Maraming salamat. Ang inaalala ko, ang mga anak ko. Ha? Tiyak na hanggang ngayon, inihintay nila ako. Iniwan ko sila sa isang ligtas na bahagi ng highway. Kasi nga, mangangalakal ako para sana sa hapunan namin mag-aama kagabi. May mga anak ka kamong iniwan sa isang bahagi ng highway? Oo. 2 babae. Ha? Isang 5 taong gulang at isang 7 taon. Buti na lang pala. Hindi natuloy ang transaksyon natin kagabi. Kundi, kalaboso tayo. Katulad nung kasama mong delivery driver na nahuling ibinebenta mga piyesa ng computer. Gusto ko nga isiping sinadya ng tadhana yung pagkakakita ko dun sa dugo ang lalaki na na-aksidente sa highway. Parang nga kasing huminto roon yung mga oras eh. Kaya na ibang daloy ng mga mangyayari kagabi. Buti. Hindi ka kunisto ng alanganing oras mo na maibalik yung van sa warehouse. Sinag naman nila yung laman eh. Kumpleto naman. Saka alam nila ang buong kwento kung bakit hindi ko na i-deliver sa customer ang mga piyesa. Nakalabas na ng ospital yung taong tinulungan mo? Oo. Inihatid ko siya sa lugar na pinag-iwanan niya sa kanyang 2 anak. Alam mo bang halos madurog ang puso ko nang makita ko yung mga anak niya? Paano kung hindi ko nakita ang pangangailangan niya ng tulong sa highway? Mauubusan siya ng dugo na pwede niyang ikamatay at ikaulila ng mga anak niya. Sa ganung punto, pumasok sa isip ko sina Ella at Ada. Paano kung natuloy ang deal natin at nabulilyaso tayo? Paano nang kinabukasan ng mga anak ko? Simon, patawarin mo ko. Minsan kasi nagiging mapaganap ako eh.
Aaminin ko, dalalaki ng kahinaan ko. Naging mapusok din ako mag-isip. Kaya nagawa ko rin magkasala. Pero napakabuti ng nasa itaas. Siya ang nagbigay ng dahilan upang mabago ang mga mali kong binabalak sa ikalawang pagkakataon. Pero yung ginawa mo, yung eksaktong legacy na mananatili sa puso ng taong yun na tinulungan mo. At sa iyo naman, yun ang nagbuo sa sarili mo. Alam mo, Miling, ngayon ako naniniwalang sinusundan tayo ng ating mga legacy at hinuhubog ang ating mga pagkatao. Higit sa maibibigay na kasiyahalang pera o iba pang material na bagay na inaakala nating magiging sangkap ng mga anyo ng ating kaligayahan, ay ang legacy ng mabuting pagkatao at malalim na pananampalatayang maipapasa natin bilang isang magandang halimbawa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ako ang dapat magtanong sa'yo, Glenn. Bakit mo sinabi kay Elmer yun? Anong... Sinabi sa akin ni Elmer ang lahat bago siya umalis kanina. Bakit mo ko pinamimigay, Glenn? Hindi naman ako gamit o pagkain na maaari mong ipamigay. Hindi mo na ba ako mahal? Wala bang halaga sa iyo ang ating sumpahan sa harap ng Panginoong Diyos? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Marami ang napapahamak dahil sa espiritu ng alak. Ngunit ang masakit, marami din ang hindi makaiwas kahit alam na nila ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sarah sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabing ayokong kumain! Glenn naman! Bakit tinapon mo yung pagkain? Grasya ng Diyos yan! Dahil makulit ka eh. Sinabi na ayokong kumain, pinipilit mo pa rin ako. Mama! Papa! Bakit po nag-aaway na naman kayo? Isa ka pang bata ka! Katulad ka rin ng mama mo, makulit kayo. Bakit po nagagalit kayo sa akin, Papa? Glenn, wag mo namang sigawan si Ruby. Kung ayaw niyong sigawan ko kayo, iwan niyo ako. Umalis kayo sa harapan ko! May dala akong bigas at grocery para sa inyo, Sarah. Naganin na kasi kami ng palay, kaya may bigas na akong dala. Salamat po, Tatay Proy. Malaking tulong po yan sa amin. Oo, wala ka naman yun. Si Glenn, kumusta na pala siya? Habang tumatagal, lalo pong nagiging mainitin ang ulo niya. Lalo siyang nagiging aburido. Lagi nga po siyang nakasigaw sa amin ni Ruby, Itay. Oh, dahil yun sa hindi pa rin niya matanggap ang kanyang kapansanan, Sarah. Kayo na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Yun naman po ang lagi kong sinasabi kay Ruby upang wag siyang magtampo sa kanyang papa. Bukas pa naman ako uuwi, kaya makakausap po ng gusto ang aking anak. Magpapayuhan ko siya. Pero, Sarah, sana pagtiyagaan mo pa ang anak ko.
Huwag mo siyang iiwan. Dahil ngayon kanya higit na kailangan. Kahit naman po may kapansanan si Glenn Itay, mahal ko pa rin siya. At mahalaga po siya sa akin. Lalo ng aming kasal. Ang aming sumpaan sa harap ng Panginoong Diyos. Uy, Sarah, nakasalubong ko si James. Busangot na mukha. Tinapon na raw kasi sa basurahan yung flowers na bigay niya. Bakit mo naman ginawa yun? Ayaw niyang kunin ang ibalik ko O di tinapon ko. Ito naman. Ayun, na-hurt tuloy yung tao. Malu, mali ang ginagawa niya. Nanliligaw siya sa akin kahit alam niyang may asawa na ako. Alam niya kasing nahihirapan ka na sa asawa mo. At iniisip niyang makukuha niya ako. Kaya sumisigi siya, ganun? Ganun na nga ang tingin ko. Nagkakamali siya. Ang dapat kasi, maghanap na lang siya ng walang pananagutan. At hindi ako yung inaabala niya. Uy, huwag ka magagalit sa sasabihin ko, ha? Alam mo, naaawa na kasi ako sa'yo. Subsub ka sa trabaho para mabuhay ang pamilya mo. Tapos, inaalagaan mo pa si Glenn. Hindi kaya dapat sarili mo namang kaligayahan ang isipin mo? Sinasabi mo ba sa akin na pagtaksilan kong asawa ko? Kaibigan pa naman kita, Malu. Hindi ko akalaing papayuhan mo ako ng ganyan. Kuhan, hindi Malu, naman sa ganun. Sila ng aming anak ang kaligayahan ko. At naniniwala ako, magiging maayos muli ang sambahayan namin. Sa tulong ng Diyos. May humintong kotse sa harap ko. Sakay na, Sarah. Sinong? Elmer? Ako nga. Sakay na. Ihahatid na kita sa inyo. Ay, salamat. Tamang-tama. Kanina pa nga ako nahihirapang sumakay. Kailan ka pa dumating galing ibang bansa? 3 days ago. Nabalitaan ko nangyari kay Pinsan, kaya talagang umuwi ako. At saka, may iba pa akong aasikasuhin dito Kumusta naman si Glenn? Ayun, hindi pa rin matanggap ang lahat. Babalik din sa dati ang ugalit pananaw ni Pinsan. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Dalaw mo, Elmer. Ang dami mo pang dalang pasalubong. Ayos lang yan, Pinsan. Para sa inyo talaga yan. At sa pamangking ko. Talagang asensado ka na. Siguro kung ikaw ang pinili ni Sarah, hindi siya naghihirap ngayon. Hindi kami para sa isa't isa. At tanggap ko na yun. O ano nga pala sabi ng doktor sa kalagayan mo? Ang sabi, kung malalagyan ako ng artificial leg, maaari ako makalakad uli kahit papano. Yun nga lang, hindi na katulad ng dati. Ang mahalaga, makakalakad ka pa rin. Elmer, Pinsan, wala kaming perang magugugol para doon. Si Sarah nga lang ang nagtatrabaho para sa amin ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita para muling makalakad. Ang gusto ko sana, tulungan mo ako na matapos ng hirap sa akin ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Dati ka rin nanligaw sa kanya at alam ko. Kaya ka nagbalik dahil mahal mo pa rin siya. Ano? Elmer, kunin mo na siya sa akin. Mas gusto kong sa'yo siya mapunta kaysa sa iba. Glenn. Dahil kung sa'yo, hindi mo ituturing na ibang aming anak. Ano ba yung sinasabi mo? Mabuti pa, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Babalik na lang ako uli. Oh, bakit ka umiiyak? Ako ang dapat magtanong sa'yo, Glenn. Bakit mo sinabi kay Elmer yun?
Anong... Sinabi sa akin ni Elmer ang lahat bago siya umalis kanina. Bakit mo ko pinamimigay, Glenn? Hindi naman ako gamit o pagkain na maaari mong ipamigay. Hindi mo na ba ako mahal? Wala bang halaga sa iyo ang ating sumpahan sa harap ng Panginoong Diyos? Sarah, mahal kita. Kayo ni Ruby. Kaya kahit masakit sa akin, ipinaubaya ko na kayo kay Elmer. Dahil siyang makapagbibigay sa inyo ng isang masaganang kinabukasan. Ikaw ang kinabukasan namin, Glenn. Mahirap bang intindihin yun? Glenn, bakit ka ba nagkakaganyan? Binti lang naman ang nawala sa iyo. Pwede pang remedyohan yun. Pero kami ni Ruby, narito pa rin kami. Hindi ka namin iniiwan. Sarah, ipaglaban mo naman kami. Dito sa pagsubok na hinaharap natin. Hindi ko po talaga akalain. Nasasabihin ni Pinsan sa akin yun, Chuproy. Oy, sobra na talaga ang pagkahawa sa sarili ni Glenn. Kaya niya nasabi yun. Ay, pasensya ka na sana sa kanya. Ang totoo po, nagbalik ako rito para tulungan sila. At para asikasuhin ang kasal namin ni Lorna dito sa Pilipinas. Lorna? Opo, Chuproy. May asawa na po ako, 4 na taon na. Sa Amerika po kami iginasal ng simple. Pero ang gusto talaga namin, dito makasal at maghanda sa Pilipinas. Ganun ba? Opo. Pero hindi ko na yun nabanggit kina Sarah. Dahil sa mga sinabi ni Glenn na focus ang usapan namin. Ay, sasama ako sa iyo sa pagbalik mo sa kanila. Tito Elmer, bumalik kayo? Ay, sinabahan ko ang tito mo, Apo. Sana hindi nyo na lang siya sinamahan. Ruby. Kasi, kukunin niyo po kami kay Papa. Ayoko po doon. Ay, sino na ba na nagsabi sa'yo niyan? Yan po yung narinig ko sa pagtatalo ni na Mama at Papa. Lolo, Tito Elmer, ayoko po magkahiwalay si na Mama at Papa. Pareho ko silang mahal. Apo, hindi sila maghihiwalay. May asawa ng Tito Elmer mo. At naparito siya para magpakasal sila uli. Dito naman sa ating bansa. Totoo po, Tito? Oo, pamangkin. Kaya hindi ka dapat umiyak at mag-alala. At ang isa pa sa dahilan ng pag-uwi ko ay para tulungan kayo sa inyong problema. ito nga palang sinabi mo, Pinsan. Kahit na may kapansanan na ako, maganda pa rin ang buhay. Nakita ko yung mga PWD doon sa pinuntahan nating training center. Ang sasaya nila. Kung magbiroon sila, parang hindi PWD. Oo nga. At may trabaho na rin sila. Tama. Gumagawa ng mga sirang cellphone at relo, yung mga blind naman, nagmamasahe. Oh. Pero kailangan pa rin nila ng tulong ng ating pamahalaan para sa ikuunlad ng kanilang mga serbisyo at mga proyekto. Oo nga. May nakilala nga pala ako doon. Kasama sa online business na ibig naming pasukin ni Sarah. Elmer, Insan, salamat sa iyo, ha? Salamat sa pagbubukas mo ng isipan ko. At lalong salamat sa artificial leg na ibibigay mo. Hindi lang yun. Bibigyan ko rin kayo ng puhunan sa inyong magiging negosyo. Sarah, mahal. Oh, heto na ang listahan ng mga order sa atin. Ang dami ah. Kapag ganito lagi, magiging triple ang kita natin. Masipag ka kasing mag-post. At masipag ka rin tumulong sa akin. Sarah,
Salamat sa iyo, ha? Hindi mo ako pinabayaan nung panahong pinanghihinaan ako ng loob. Dahil mahal kita, Glenn. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos. Dahil dininig niya ang aking panalangin na maging matatag muli ang ating sambahayan. Subukin man ng kapalaran ang matatag na sambahayan, ito'y patuloy na babangon at magtatagumpay sa kanyang kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2,000? Naku, salamat! Hulog ka ng langit. Hindi na ako mahihirapang magtinda rito. Maaari ko rin dalhin sa iyong langit, Gladys, kung papayag ka. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sadyang mahirap ang mapag-isa. May mga tao kasing sa halip na tumulong ay ipapahaba ka pa. Kaya kailangan ng katalinuhan upang kapahamakan ay maiwasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Gladys sa ating tulang sa kanyang panahon. Ay, salamat naman. Abot sa budget ko. Sige po, Aling Nelia. Kukunin ko na po itong paupahan ninyong ito. O, sige. Tatanggalin ko na yung nakasabit na karatula para wala na mag-inquire pa. Dalawa lang ba kayo ng baby mong titira dito? Opo. Uli lang lubos na ho kasi ako eh. Wala din po akong kapatid na maaari makasama. Maganda ka at maayos. Maging yung anak mo. Nasaan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba? Nako, hindi po. Wala po akong asawa. Wala ka asawa? Single mom ka. Ganun na nga po. Abi, bakit? Niloko ka ba ng nobyo mo? Ay, pasensya ka na ha. Curious lang naman ako eh. Pero nasa iyo yun kung ayaw mong sagutin. Ayos lang po. Mas mainam na rin po yung sagutin ko para wala na po ako itinatago pa. Nang sa ganun, mas gumaan pa ang loob ko. Nelia, saan mo dadalhin niyang inilagay mo sa plastic na kumot at unan? Kay Gladys, Mario. Para sa gano'n maisapin man lang niya. Wala ba siyang gamit? Wala eh. Ang anak lang niya may gamit na maaring tulugan. Bukas pa lang siya bibili ng banig. Bakit? Saan ba galing ang mag-inang yun? Ay. Oh, napabuntong hininga ka. At bigla ka nalungkot. Ba't parang sobrang apektado ka ng babaeng yun? Kasi naawa ako sa kanya, Mario eh. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili nung araw. Mario, papasok na ba kayo sa trabaho niyo? O pala, Tintoy. Oo. Sabay na tayo sa tricycle para makamenos tayo pareho ng bayad, no? Sige. Ay, maiba ako. May nakatira na pala doon sa isa niyong paupahan.
Oo, mga 2 weeks na. Gladys raw yung pangalan eh. O Mario, ganda. At balita ko, walang asawa eh. Single mom. Totoo ba yun? Oo. Wow, ayos. Uy, natuwa ka. Bakit? Naisip ko lang ako kasi may pagkakataon na ako manligaw, di ba? Tintoy, kung paglalaruan mo lang siya, huwag mo na ituloy. Maawa ka doon sa babae. Kayo naman oo. Inatulan niyo agad ako eh. Nagpapaalala lang naman ako. Pero kung mamahalin mo ng tapat, di ituloy mo ang balak mo. Alam mo, tulong, pangunawa at pagmamahal ang kailangan ng mga tulad niya. Bakit o? May madilim ba siyang nakaraan? Mabait at tapat si Gladys. Hindi mo pagkunwari. Katuwiran niya, mas maraming itinatago, mas mabigat sa puso. Kaya sinabi niya sa amin ang kanyang buhay. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Para maintindihan ko rin siya. Wala ka pa palang trabaho, Gladys? Halos isang buwan ka na dito Oo nga, Hazel eh. Iniisip ko kasi kung ano maaari kong pasukan. May baby kasi akong alagain eh. Sabi mo dati kang katulong? Oho, Aling Nelia. Eh di kung ganon, sanay ka magluto. Ay, opo. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Aba, edi magtinda ka sa harap nitong paupahan ko. Kikita ka na doon. Basta ba, masarap at maayos ka lang magluto. Okay lang ho sa inyo, Aling Nelia? Oo naman. Mga lutong ulam o kaya kakanin ang itinda mo. Kikita ka dun. Pero mahirap pa rin ang trabaho niyan sa'yo. Dahil inaalagaan mo yung anak mo. Hazel, lahat ng trabaho may kasamang hirap. Hindi man hirap ng katawan, hirap naman ang isip at kalooban. Gladys, Ay, bahala ko mukhang wala ka pang benta sa tinda mo mga kakanin ha. oo nga, Tintoy eh. Pero baka mamaya magkaroon din. Maaga pa naman. Papakilawin ko na lahat yan. Birthday ng barkada ko eh. Iregalo ko sa kanya yan. Sandali ha. Eto, ayan. Ayan, bayad sa lahat ng yan. Naku, 2,000. Pwede na ba yan? Salamat ha. Hulog ka talaga ng langit. Hindi na ako mahihirapan pang magtinda rito. Ay, nabanggit mo yung langit. Oo. Pwede ko rin dalhin sa'yo yung langit, Gladys. Kung papayag ka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Ang mokong na Tintoy na yun. Gusto ko pala syutain. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun sa akin eh. Nako, Gladys, huwag mo siyang patulan. Gutom din ang isang yon. Gusto ka lang nung tikman. Pag sawa na siya, iiwan ka rin nun tulad ng ginagawa niya sa iba. Wala naman sa isip ko ngayon ang mag-asawa. Kahit yung pakikipagnobyo, wala. Alam kong hindi yun ang solusyon sa kahirapan kong nararanasan. Ay, talagang hindi. Ang solusyon, itong iaalok ko sa'yo. Hazel? Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi. Hindi ako nakatapos ng high school eh. No problem. Tuturuan kitang gumamit ng computer para makapag-show ka. Paano ako kikita dyan? Paano ako mag-show? Hindi naman ako artista. Ikaw talaga, oo. May anak ka na nga pero inosente ka pa rin. Ano ba yung isip mo na yan? Pasensya na, hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, sige ha. Didiretsuhin ko na. Maganda ka. Kaya alam ko bibenta ka dito. Giginawa kayo ng anak mo. Ang gagawin mo lang, magpapasexy at aakitin mo ang lahat ng foreigner na gusto ng aliw. Gamit ang katawan mo. At pagkatapos,
Kwarta na, oh. Magkakakwarta ka lang, hindi ka nila hinahawakan. Iyan ba ang trabaho mo? Oo. Kita mo naman, maginhawa ako. Meron ako sariling bahay, sasakyan, at may pera ako sa bangko. Ano? Payag ka? Ha? Pwede bang mag-isip muna ako? Ano? Gabi na kasi. Iniwan ko lang kay Aling Nelia ang baby ko. Kari, anak, huwag ka magalit sa akin. Nakakahiya kayo. Ako pa mismo nakapanood sa malaswang ginagawa niyo nung araw. Anak, nagawa ko lamang yon para mabigyan ka ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Biktima na nga ako ng pagsasamantala sa inyo. Dinagdagan niyo pang dumi ng pagkatao ko. Patawarin mo ako, anak. Mas mabuting pinalaki niyo na lang ako sa hirap kaysa habang buhay na kutsain ng mga nakakita sa inyo. Kinamumuhian ko kayo. Anak! Kinamumuhian ko kayo! Hindi! Huwag kang mamuhi sa akin, anak! Huwag! Huwag! Panaginip. Napanaginipan kong malaki na ang anak ko. At galit na galit siya sa akin. Ang anak ko, nagising siya. Malamang gutom na siya. Anak, oh, heto na ang tete mo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Tinulungan niyo ako magpasya. Sa pamamagitan ng panaginip ko sa aking anak. Anak, pangako ko sa'yo, magsisikap ako para mabuhay tayo ng maayos. Pangako yan. Gladys, ang aga mo, ha? Pasensya na kung nakaistorbo ko, Hazel. No, it's okay. O ano, ready ka na ba? Payag ka na doon sa sinabi ko? Hindi. Ayaw ko, Hazel. Ano? Bakit? Malaking biyaya yung tinatanggihan mo, ha? Maaaring ang biyaya yan sa biglang tingin. Makagiginhawa sa amin. Pero magwawasak naman pala sa buhay namin. Teka, ano ba yung gusto mo sabihin dyan? Ang aking anak. Oh. Maaring magalit siya sa akin paglaki niya. Kapag nalaman niyang masama akong naging trabaho, makakasuklaman pa ako. Kaya ang aking pasya. Ano? Ayoko. Ha? Hindi ko magagawa ang trabahong iniaalok mo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi ka nagpabuyo kay Hazel. Maging sa pambobola ni Tintoy. Siguro naman po, Aling Nelia, Mang Mario, mauunawaan ako ni Gary kung hindi man siya mabigyan ng marangyang buhay. Natitiyak ko yun. Magpapasalamat pa siya sa'yo. Dahil kahit bunga siya ng pagsasamantala ng amo mong lalaki, binuhay mo pa rin siya. Hinahangaan kita, Gladys. Kayong dalawa nitong aking asawa. Gladys, nangyari din kasi sa akin yan noon. Ang nangyari sa'yo. Ano po? At tinulungan ako ng pamilya ni na Mario upang sa ganon makabangon. Kaya naman ngayon,
ibig kong gawin sa'yo ang pagtulong na ginawa sa akin. Ito pong unang sweldo ko. Oh, bakit mo naman ibinibigay itong lahat sa akin, anak? Gusto ko kayong humawak niyan. Bigyan nyo na lang ako ng pamasahe ko. Pero may mga pangangailangan ka rin, Gary. Nay, kulang pa po yan. Para maipadama ko sa inyong labis kong pasasalamat. Anak! Dahil kahit nabilad kayo sa kahihingan nang ipagbuntis niyo ako, binuhay niyo pa rin ako. Ipinakita niyo pa rin sa akin ang mundo. Gary, anak ko.